Alam po din, alam naman, karamihan naman sa atin, may mga anak na malalaki na. Isa, dalawa, o tatlo. Ay, yung pangalawa mo, hindi mo pwede tawagin panganay. Ang panganay lagi, una. Di ba? Pag sinabi natin panganay, una. Yung pangalawa, hindi mo pwede tawagin panganay. Pero pwede natin sa panganay, tawagin panganay, figuratively. Pero aring sabihin natin, panganay siya, parang panganay siya sa pangatwiran, panganay siya sa kaisipan, panganay siya sa kilos, so figurative. Pero physical, hindi po pwede gamitin. Okay? Ngayon, kung si Kristo ay panganay sa tinatawag na sa mga patay, ayon po sa Kulo sa paano po ito mangyayari? May mga tao mas unang nabuhay na mag-uwi sa Kanya. Lalo na po sa Old Testament. So Elijah and Elisha resurrected the sons of women. Yan po ay 1 King chapter 17 verse 17 to 24, 2 King 4:80 to 37. Medyo mahaba, hindi na po, medyo mahaba po. And a man rose from the dead after touching Elisha's body. Kung ililibing po yung lalaki, unknown po siya, disgrasya na padikit yung kanyang katawan sa buto ng propetang Elisha, so siya po ay nabuhay. So dito, paano magiging first, kung tinatawag na firstborn ng ating Panginoon si Kristo? Kung mayroon pa mga naunang nabuhay sa Kanya, ng una, paano po mangyayari? Pinakailangan para maging totoo ang talatang Colossians chapter 1 verse 18, pinakailangan siya ay nabuhay ng magaguli ng una kaysa dito sa mga tao ito. Resurrection of the Christ is always related with his death. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, have crucified and put to death. Yan po ay ayon po sa Acts chapter 4, verse 2, verse 23. Basahin po natin. Acts chapter 2, verse 23. Sabi po ay ganito. Siya na ibinigay sa takdang pasya sa paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng kamay ng mga tampalasanan ay inyong pinako sa krus at pinatay. So yan po yun, him being delivered by the determined purpose and foreknowledge. Yung pong salita determined, yan po ay galing po sa wikang Grego na orismene. That means to limit and to up. Okay? It is still perfect, a past event with ongoing consequences. God confirmed the resurrection before. God is not the God of dead, but the God of the living. At basahin po natin yung aklat ng Matthew chapter 22. Ito po yung salita ng ating Panginoon si Kristo. Sabi po niya sa Matthew chapter 22, 31 to 32. Dadapat tungkol sa pagkabuhay ng mag-auli ng mga patay. Hindi ba galing nyo nabasa ang sinilita sa inyo ng Diyos na sinasabi? Sino po nagsalita? Ang Diyos. Na sinasabi at sa ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya sabihin ng ating Panginoong Diyos kay Moses, that is in Exodus chapter 3 verse 6, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob, I am the God of Abraham. He is saying, I am the God of the living. They are alive. So he was speaking, God was speaking about the resurrection at that time. Yan po ay ayon po sa ating Panginoon si Kristo. Slain from the foundation of the world. That is in Revelation 13 verse 8. Ito na po yung sinasabi natin. At ako pinagpapasalamat kay kapatid na naong makibigay po niya. Yung alternator. Sapagkat ang aking po ginamit ay yung Revelation chapter 13 verse 8 based on the King James Version and the New King James Version. Yung po kanyang tilalakay is based on the American Standard Version. That translate. It ends on the word slain.
whose name have not been written in the book of the Lamb from the foundation of the world. Whose name has not been written in the book from the foundation of the world of the Lamb slain. No? So yung po yung ating sinasabi ko ng salitang from the foundation of the world refers to the book of life. So hindi po doon sa slain. So makikita po natin mamaya yan. It is illogical and theologically impossible to make sense of this statement. No. Sabi nila, imposible yan mamatay ang ating Panginoon si Kristo dito. At ginamit po yung word na logically and theologically. Ito po ay sinipi po sa isang critical and exegetical commentary based on the Greek language. So, Greek scholar po yung ano dito, may author dito. But he did not mention about the syntax and the structure of the sentence. But he mentioned, he said, it is logically, sorry po, hindi po logically, it is illogically po yan. It is illogically and theologically impossible to make sense of the statement. Hindi pwede mamatay dito ang ating Panginoon sa Kristo. It is illogical. It is not logically. And it is not theologically. So, ibig ko sabihin, yung translation na yung salitang the foundation of the world, refer to sa book of life, it is a doctrinal o tinatawag na religious insert or doctrinal translation. Interpretive translation po siya. So, pasinin po natin yung Hebrew. 5 minutes na lang po yung Hebrew. Hebrew chapter 9 verse 26, pasinin po natin. Compare natin dyan doon. 9:26. At hindi siya, ang ating pong Panginoong si Kristo, at siya hindi naman kailangan ihandog na madas ang kanyang, 26 pala. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbata ng madalas mula ng itatag ang sanlibutan. Paano magkabata ang ating Panginoon si Kristo? Kinakailangan magbata ang ating Panginoon si Kristo mula ng itatag ang sanlibutan. Ang tanong dito, paano siya magbabata? Yan po ay madadaanan po natin sa ating pong pag-aaral. Sa aklat po ng extra, aklat po ng Genesis. It is a glue that taog, yung salita po taog, epagmeno, which is translated straight, is a scribal gloss. Sabi po ng mga dito, ito agay dagdag ng mga scribes sa translation. Pero ang problema po, two Greek text na meron po tinatawag na standard Greek text po na ginagamit ngayon, that is designed for translation. The USB before, we talk the United States, USB, that is United States Society of the Bible, at your N828 or less than 128. Intended for translation, do not record and reading variants for this place. So, ito po ay major, pero hindi po yun na-capture. Bakit po hindi nila ma-capture? Sapagkat wala po itong translation. Wala pong manuscript na nagsusupport na nagsasabi na ito ay dagdag. Okay? The Greek spazo, the lexical of the word expameno, is mostly used in the Old Testament for displaying of the offering. 4 times used for Christ. So ito, higit na mas ginamit bilang pagpatay po sa isang offering. At yan pong salitang ginamit kay Abraham doon sa kay Isaac doon sa aklat ng Genesis chapter 22 sa tinatawag na LLX o yung Septuagint. Expameno display is perfect, spirit is perfect, a possible with ongoing effects, the remission of sin is effective from the foundation of the world. Yung pong kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, pwede po natin compare sa credit card. May credit card ka, but you don't have money to pay.
So ang ginagawa po natin, ginagamit natin yung credit card, nakukuha natin yung mga merchandise na gusto natin.